Kaluluwa ni Samuel lumabas galing sa lupa. Unang Samuel 28:7-25. Pagkatapos, sinabi ni Saul sa kanyang alipin, "Ihanap mo ako ng babaeng espiritista na maaari kong pagtanungan." Sumagot ang kanyang alipin, "Mayroon po sa Endor." Kaya nagpanggap si Saul sa pamamagitan ng pagsusuot ng ordinaryong damit sa halip na ang magara niyang damit. Kinagabihan, pinuntahan niya ang babae kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila, sinabi ni Saul sa babae, "Gusto kong makipag-usap sa kaluluwa ng isang tao." Sinabi ng babae sa kanya, "Ano? Gusto mo bang mamatay ako? Alam mo naman siguro kung anong ginawa ni Saul. Pinaalis niya sa Israel ang lahat ng espiritistang nakikipag-usap sa mga kaluluwa. Huwag mo nang ilagay sa panganib ang buhay ko." Sumumpa si Saul sa kanya sa ngalan ng buhay na Diyos na hindi siya mapaparusahan sa gagawin niya. Nang bandang huli, sinabi ng babae, "Sino ang kaluluwang gusto mong kausapin?" Sinabi ni Saul, "Tawagin mo si Samuel." Kaya tinawag ng babae si Samuel. Nang makita ng babae si Samuel, sumigaw siya, "Niloko niyo po ako! Kayo po si Saul!" Sinabi ni Saul, "Huwag kang matakot. Ano ba ang nakita mo?" Sumagot ang babae, "Nakita ko po ang isang kaluluwang lumabas galing sa lupa." Nagtanong si Saul, "Ano ba ang itsura niya?" Sumagot siya, "Isa pong matandang lalaki na nakabalabal." Natiyak ni Saul na si Samuel iyon, kaya yumukod siya bilang paggalang sa kanya. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Bakit mo ako ginagambala sa pamamagitan ng pagtawag sa akin?" Sumagot si Saul, "Mayroon akong malaking problema. Sinasalakay kami ng mga Filisteo at tinalikuran na ako ng Diyos. Hindi na siya sumasagot sa pamamagitan man ng panaginip o ng mga propeta. Ipinatawag kita para sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin." Sinabi ni Samuel, "Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba tinalikuran ka na ng Panginoon at naging kaaway mo siya? Tinupad ng Diyos ang sinabi niyang gagawin niya. Kinuha niya sa iyo ang kaharian ng Israel at ibinigay sa kapwa mo Israelitang si David. Ginawa ito ng Panginoon sa iyo dahil hindi mo sinunod ang utos niyang patayin lahat ang Amalekita. Bukas, ikaw at ang mga Israelita ay ibibigay ng Panginoon sa mga Filisteo at makakasama kita at ang iyong mga anak na lalaki." Nang marinig ito ni Saul, natumba siya. Matindi ang takot niya sa sinabi ni Samuel. Hinang-hina rin siya sa gutom dahil hindi siya kumain buong araw at gabi. Nang makita ng babae na takot si Saul, nilapitan niya ito at sinabi, "Mahal na hari, tinupad ko na po ang ipinag-uutos ninyo sa akin kahit na alam kong nasa panganib ang buhay ko. Nakikiusap po akong pakinggan ninyo ang inyong lingkod. Bibigyan ko kayo ng pagkain para manumbalik ang inyong lakas at makapagtuloy kayo sa inyong paglalakbay." Pero tumangging kumain si Saul. Tinulungan ng mga tauhan ni Saul ang babae sa pagpilit sa kanya para kumain. At pumayag na rin siya. Tumayo siya mula sa sahig at naupo sa higaan. Kinatay ng babae ang pinapataba niyang guya, nagmasa ng harina at nagluto ng tinapay na walang pampaalsa. Inihain niya ang mga ito kay Saul at sa mga tauhan nito at kumain sila.
Pagkatapos, lumakad na rin sila ng gabing iyon. Muli po, ako po si Brad Mel, ang inyong lingkod, dito sa Samba. Salita'y alalahanin, magandang balita ang kinin. Ang lahat ng karangalan, kapurihan, kapangyarihan at pasasalamat ay sa Diyos lamang. Amen. Puri ng Diyos magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong lahat.